magandang gabi. O baka ito na ang gabing mas pipiliin mong matulog sa sahig o nakabukas ang lahat ng ilaw. Ako si Mang Hector. Lahat tayo ay nasasabik kapag nakakakita ng malambot na kama sa hotel. Diba? Malinis na bedsheets, malambot na unan. Pero naisip niyo ba kung bakit laging sarado ang ilalim ng mga kama sa mga mamahaling hotel? O kung bakit minsan kahit mag-isa ka lang, parang may bigat sa kabilang panig ng kutsyon. May mga bagay na hindi kasama sa binayaran mong room service. Mga bagay na naghihintay lang na pumikit ka para maramdaman mo ang kanilang malamig na haplos. Maupo ka, siguraduhin mong walang nakasilip sa ilalim ng higaan mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Leo at sa hotel room na may sobrang occupant. Pakinggan mo ang kwento ng kama sa hotel. Si Leo ay isang businessman na madalas mag-travel. Isang gabi, dahil sa lakas ng ulan, napilitan siyang mag-check-in sa isang lumang boutique hotel sa Baguio. Binigyan siya ng room 404. Pagpasok niya, malamig ang hangin at amoy lavender. Pero may kakaibang bigat sa dibdib ni Leo. Pagod na pagod, humiga agad si Leo. Pero habang papatulog na siya, naramdaman niya ang isang bahagyang hila sa kanyang kumot. Akala niya ay nahulog lang ito dahil sa kanyang paggalaw, kaya hinila niya ito pabalik. Makalipas ang ilang minuto, isang malakas na higit ang naramdaman niya. Halos kalahati ng kumot ay nasa sahig na. Bumangon si Leo at pinuksan ang bedside lamp. Wala namang tao. Sumilip siya sa ilalim ng kama, pero dahil sarado ang base nito ng kahoy, wala siyang nakita. Baka hangin lang galing sa aircon, sabi niya sa sarili. Humiga siyang muli. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang maliliit na daliri. Malamig at buto-buto na dahan-dahang gumagapang mula sa gilid ng kutsyon patungo sa kanyang bukong-bukong. Nanigas si Leo sa takot. Hindi siya makagalaw. Naramdaman niya ang isang mahinang pag-uga ng kama na tila may isang tao sa ilalim na pilit na gustong lumabas. Biglang narinig ni Leo ang isang mahinang kaloskas ng kuko sa ilalim ng kahoy. Scratch, scratch, scratch. Sino yan? Sigaw ni Leo. Ang sagot ay isang mahinang bulong na tila galing sa loob mismo ng kutsyon. Mainit dito. Gusto ko ng balat. Sa sobrang taranta, tumalon si Leo mula sa kama, pero bago pa siya makatayo, may mga kamay na lumabas mula sa pagitan ng kutsyon at ng bed frame. Ang mga kamay na ito ay kulay ube at puno ng pasa. Hinila ng mga ito ang binti ni Leo pababa. Nakita niya ang isang mukha na sumisilip mula sa siwang ng kama. Isang mukha na walang ilong at ang bibig ay nakatahi ng alambre. Nagawa ni Leo na makawala at tumakbo palabas ng kwarto nang walang sapatos. Nang bumalik siya kasama ang mga hotel staff, ang kama ay maayos, malinis at walang bakas ng kahit anong gulo. Pero nang i-check ng manager ang history ng room 404, natuklasan nilang 10 taon na ang nakakalipas. May isang babaeng biktima ng krimen na itinago sa loob mismo ng box spring ng kama at doon na nabulok. Hanggang na ngayon, ang mga guest sa hotel na iyon ay nagrereklamo pa rin. Hindi dahil sa ingay,
kundi dahil sa pakiramdam na habang natutulog sila, may isang pares ng mga mata na nakatingala sa kanila mula sa loob ng kutsyon, naghihintay ng pagkakataon na makaramdam muli ng init ng buhay.